Kristo. Mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote, at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, pinuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukat siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa Ebanghelyo ay mayroon daw nagtanong kay Jesus Nazareno, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Anong dapat kong gawin para maligtas? Sa katunayan ay alam na niya ang sagot sapagkat siya'y isang eskriba. Sa katunayan ay sinisilo lang niya si Jesus Nazareno kung tama din ang magiging sagot. Sapagkat ang karaniwang sagot, anong gagawin para maligtas?
gumawa ng mabuti. Lagi nating naririnig yon. Gumawa ka ng mabuti para maligtas ka, para makapasok ka sa langit, para sagutin ang mga dasal mo, para pagpalain ka ng Diyos. Ngunit may mas malalim na gustong tukuyin si Jesus Nazareno. Hindi sapat ang gumawa ng mabuti. Sapagat ang susunod na tanong, sino ang gagawan mo ng mabuti? Pwede kang gumawa ng mabuti, pero namimili ka kung sino ang gagawan mo ng mabuti. Gagawan ko ng mabuti yung kamag-anak ko, yung kabarkada ko, yung kakilala ko, yung kakampi ko. Kaya nga sabi ko nga po kanina, hindi sapat ang gumawa ng mabuti, sapagkat dapat ang susunod na tanong, sino ang gagawa ng mabuti? Ganito ang nasa isip ni Propeta Jonas. Inutusan siya ng Diyos, mangaral, sabihan ang mga taong magsisi, magbalik loob sa Diyos. Pero saan siya pinapadala? Sa Ninibe. Sino ba ang mga taga Ninibe? Ang mga kaaway na mortal ng mga Hudyo. Kaya nga ayaw ni Jonas. Sa loob-loob siguro ni Jonas, mabuting ngang maparusahan sila. Kasi mga kaaway namin sila. Mabuting ngang malugmok sila sa kasalanan. Total, hindi naman namin sila kapanalig. Anong nangyari? Siniway ni Jonas ang utos ng Diyos. Kaya nung sumakay siya sa barko, nagkaroon ng malaking bagyo. At nung nagkatuntunan, bakit ba nagkakaganito tayo? Napag-alaman nila dahil sumuway si Jonas sa utos ng Diyos. Pinagagawa siya ng mabuti. Mabuting tao si Jonas. Propeta siya. Pero meron pa siyang isang aral na dapat matutunan. Hindi ka mamimili kung sino ang paggagawan mo ng mabuti. Kaya nga't natauhan siya at nagbalik loob. At di kalaunan, nagpunta siya sa Ninibe. Ipinangaral ang salita ng Diyos at naging kasangkapan para magsisi ang mga tao. Ganito din ang nais tukuyin ng talinghaga. Hindi sapat ang gumawa ng mabuti. Kaya nga nagtanong yung eskriba, sino ba ang aking kapwa? Sino ba yung paggagawan ko ng mabuti? At narinig natin sa kwento ni Jesus Nazareno, meron daw 3 tao. Yung una ay pari. Gumagawa naman ng mabuti ang pari. Kahit na minsan kaming mga pari, pasaway din. Pero gumagawa siya ng mabuti. Nag-aalay siya sa templo. Natitiyak ko, tumutulong din siya sa mahihirap. Pero hindi niya pinansin yung sugatan. Sabi nga nila, baka nagmamadali si Father, baka malate sa misa, kaya hindi na siya tumulong. Gumagawa ng mabuti, pero hindi niya nakita ang kanyang kapwa. Ganon din yung Levita. Yung Levita ay alagad din sa templo. Pwede nating sabihing nagseserve sa simbahan yung Levita. So gumagawa siya ng mabuti. Pero anong diferensya? Sabi nga, pauwi na siya. Kaya hindi niya tinulungan yung sugatan sa daan. Kasi pag tinulungan niya yon, madudumihan na naman siya, babalik na naman siya sa templo, maaantala yung kanyang pag-uwi. Gumagawa ng mabuti, pero hindi niya nakikita ang kanyang kapwa. Kaya nung dumating yung pangatlo, yung Samaritano,
kaaway na mortal na mga Hudyo. Siguro yung mga nakikinig sa kwento, sasabihin nila nung hindi pa nila alam yung kwento, ay nako, tiyak yan, lalampasan lang ng Samaritano yung Hudyo kasi magkaaway yan. Pero napansin nyo sa kwento ni Jesus sa Nazareno, kung sino pa yung kaaway, siya pa ang tumulong. Hindi siya namili kung sino ang kanyang kapwa. Kaya nga mga kapatid, hindi raw tanong dapat sino ang aking kapwa. Ang gustong ipamalas ni Jesus sa Nazareno, wag mo nang tanungin sino yung tutulungan mo. Wag mo nang tanungin sino yung kapwa mo. Maging kapwa ka sa kapwa mo. Wag mo nang tanungin, kapwa ko ba yan? Kapwa ko ba ito? Ang tanungin mo, kapwa ba ako? Kasi pag tinanong mo yun, wala kang ibang magagawa kung hindi tumulong. Maging kapwa ka sa kapwa mo. Yun ang kailangan mong gawin. Hindi lang gumawa ng mabuti, kung hindi maging kapwa ka sa iba. Kaya nga 'di ba tayo mga Pilipino, meron tayong paguri na hindi maganda pag yung tao raw napakasama. Walang kapwa-tao yan taong yan. Hindi marunong makipagkapwa-tao. Kaya tayo mga Pilipino, sinasalamin natin yung gustong ituro ni Jesus sa Nazareno. Hindi mo titignan yung kapwa mo, maging kapwa ka at malalaman mo kung ano ang gagawin mo. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito po yung ipagdasal natin. Ipagdasal natin na maging tayo'y tunay na kapwa sa iba. Hindi tayo namimili kung sino ang gagawa natin ng kabutihan. Nung pinasan ni Jesus sa Nazareno ang krus, nung ipinako siya sa krus, hindi niya sinabi sa Ama, isagip nyo lang ho yung mga naniwala sa akin ha, huwag yung mga nagpapatay sa akin. Hindi sinabi ni Jesus sa Nazareno, ang ambunan nyo lang ng grasya, yung mga nanatili sa akin, hindi yung mga nagkanulo sa akin. Hindi hinanap ni Jesus sa Nazareno kung sino ang kanyang kapwa. Sa halip, siya ang naging kapwa natin. Kaya nga't siya ang naging tagapagligtas natin. Nawa, tayong lahat na nagsasabing deboto, alagad, kapatid ni Jesus Nazareno ay maging kapwa sa isa't isa.